Ang mahinang sirkulasyon pagkatapos ng edad na 60 ay hindi lamang nagpapalamig sa iyong mga paa. Maaari rin itong mag-triple na iyong panganib na matumba. At narito ang halos walang nagpapaliwanag sa iyo. May isang partikular na inumin na maaring magsimulang bumuti ang problemang ito sa loob ng ilang oras. Hindi linggo, hindi buwan, oras. Sa susunod na mga minuto, ipapaliwanag ko sa iyo kung ano mismo ang nagsisimulang mangyari sa loob ng iyong mga binti sa loob ng unang 24 na oras pagkatapos itong inumin. Nagsisimulang bumalik ang ini. Nawawala ang pangingilig. Nagsisimulang mawala ang mabigat at pamamanhid na pakiramdam. Niraranggo ko ang 10 sikat na inumin mula sa hindi gaanong epektibo hanggang sa pinakamahusay, para malaman mo kung alin ang sulit sa iyong oras at alin ang sayang lang. Ang nangungunang inumin sa listahang ito ay maaring magpalawak ng iyong mga ugat ng hanggang 30%. 30%. Iyan ang pagkakaiba na maingat na pagpasok sa banyo sa gabi at na matiyagang paglalakad ng may kumpiyansa. Iyan ang pagkakaiba na nagyelong at walang buhay na mga paa at binti na talagang gumagana ayon sa nararapa. At narito ang nakakagulat na bahagi, maaring naroon na ito sa iyong kusina. Maaring ginagamit mo lang ito sa maling paraan. Samahan mo ako, dahil ang ibabahagi ko ay humahamon sa halos lahat ng konbensyonal na payo na malamang ay narinig mo na. Sa pagtatapos nito, maunawaan mo kung bakit maaring patuloy na bumaba ang iyong sirkulasyon kahit na sinunod mo ang mga rekomendasyon ng eksperto. Simulan natin sa kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong katawan. Pagkatapos ng edad na 60, ang iyong mga daluyan ng dugo ay nakakadawa ng halos 70% mas kaunting nitric oxide. 70%. Ang nitric oxide ang pangunahing molekula na nagpapanatili sa iyong mga ugat na relax at bukas. Kapag bumaba ang antas nito, humihigpit at naninigas ang iyong mga daluyan ng dugo. Kumikit ang mga ito. Nahihirapan ang dugo na maabot ang iyong mga binti at paa. Hindi lang ito tungkol sa nanlalamig na mga daliri sa paa. Kapag humina ang sirkulasyon, bumababa ang paghahatid ng oxygen. Naipon ang mga dumi. Nagdurusa ang mga nerbiyos. Himihina ang tissue ng kalamnan. Ang pinaka-inaalala ko ay ito. Maaring magsimulang mabuo ang malilit na microclots sa loob ng mga makitid na daluyan ng dugo. Hindi mo sila nakikita. Hindi mo sila nararamdaman. Ngunit sa paglipas ng panahon, tahimik silang namumuo. Madalas kang sasabihan na uminom ng aspirin, itaas ang iyong mga binti, o gumalaw pa. At, ang mga hakbang na iyon ay maaring makatulong ng kaunti. Ngunit kadalasan ay napapawi nito ang mga sintomas. Hindi nito tinutugunan ang tunay na issue, ang pagbaba ng produksyon ng nitric oxide. Ang magandang balita, ang pagbabang ito ay hindi permanente. Mahari itong baliktarin. Narito ang nagpapabago sa takbo ng laro. Ang ilang inumin ay nagsusupply ng mga compound na direktang kino-convert ng iyong katawan sa nitric oxide. Hindi ito mahika. Ito ay pangunahing biochemistry na sinusuportahan ng libu-libong klinikal na pag-aral. Kapag tumaas ang antas ng nitric oxide, nagre-relax ang mga arterya sa loob ng ilang minuto. Ang prosesong iyon ng paglawak ay tinatawag na vasodilation. Sa halip na masikip at nasisikip na mga daanan, ang iyong mga daluyan ng dugo ay bumubukas na parang malinaw na mga highway. Kapag nangyari yan, ang daloy ng dugo sa iyong mga binti ay maaring bumuti ng 40 hanggang 60% sa isang araw. Mararamdaman mo ang pagkakaiba. Nababawasan ang bigat. Nababawasan ang pananakit ng kalamnan. Uminit ang iyong mga paa. Sa paglipas ng panahon, nagsisimula ang mas malalim na paggaling. Nabubuo ang mga bagong kapillary. Bumubiti ang mga signal na nerve. Malaki ang nababawasan ng panganib ng pagkahulog. Ngunit hindi lahat ng circulation drink ay karapat-dapat sa HEP. Ang ilan ay hindi epektibo. Ang ilan ay may mga disbentaha. Gayunpaman, ang ilan ay tunay na namumukot-tangi at napakamura. Pagkatapos ng ilang buwan na pagsusuri sa pananaliksik, pagkonsulta sa mga espesyalista, at pagsubok sa mga ito mismo, narito ang ranggo. Uminom ng 10, simpleng tubig. Mahalaga ang hydration. Pinapalapat ng dehydration ang dugo at pinapabagal ang daloy ng dugo. Ngunit ang tubig lamang ay halos walang nagagawa upang aktibo mapabuti ang sirkulasyon pagkatapos na edad na 60. Ipinapakita ng pananaliksik na ang hydration ay maaring magpataas ng daloy ng dugo ng himigit kumulang 8% sa mga matatanda. Nakatutulong yan, ngunit katamtaman lamang. Ang tubig ay walang nitrates. Hindi nito pinasisigla ang vasodilation.
Pinapanatili nito ang pangunahing paggana, ngunit hindi nito ito muling itinatayo. Isipin ito bilang pagpapanatili, hindi pagkukumpini. Kinakailangan, ngunit hindi isang solusyon. Score, 2-0. Uminom ng numero siyam, berdeng tsa. Ang green tea ay nagtataglay ng mga catechin na sumisuporta sa kalusugan ng mga daluyan ng dugo. Iminumungkahi ng mga pag-aral na maaari nitong mapabuti ang paggana ng mga daluyan ng dugo ng himigit kumulang 12% sa paglipas ng panahon. Ang issue, mabagal itong gumagana. Ang mga benepisyo ay nabubuo sa loob ng ilang linggo o buwan ng patuloy na pag-inom. At ang caffeine ay maaring magpakipot ng mga daluyan ng dugo sa ilang mga tao. Mayroon itong mahusay na mga benepisyong antioxidant, ngunit para sa mabilis na pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo sa binti, ito ay hindi kahanga-hanga. Score, 3-0. Uminom ng 8, maasim na cherry juice. Ngayon ay nakakakita tayo ng mas malaking epekto. Ang mga maasim na seresa ay naglalaman ng mga anthocyanin na nakakabawas ng pamamaga sa mga dingding ng daluyan ng dugo. Ipinapakita ng mga pag-aral ang himigit kumulang 18% pagbiti sa daloy ng dugo sa loob ng ilang linggo. Ang downside, asukal. Ang isang serving ay maaring maglaman ng himigit kumulang 30 gramo. Ang pagtaas na iyon ay maaring pansamantalang makahadlang sa ilang mga benepisyo, lalo na kung ikaw ay insulin resistant. Gumagana ito, ngunit may pag-inga. Score, 4-0. Uminom ng 7, katas ng granada. Pinoprotektahan ng granada ang nitric oxide mula sa mabilis na pagkasira. Hindi lamang nito pinapataas ang produksyon, pinoprotektahan din nito ang mayroon ka na. Ipinapakita ng pananaliksik na humigit kumulang 22% pagbiti sa daloy ng dugo pagkatapos ng paladyang paggamit. Ngunit muli, mataas ang nilalaman ng asukal at maaring tumaas ang gastos. Epektibo, ngunit hindi mainam para sa lahat. Score, 5-0. Inumin bilang 6, inuming may tsokolate na walang asukal. Ang purong cocoa powder ay mayaman sa flavanols na nagpapasigla sa produksyon ng nitric oxide. Ipinapakita ng mga pag-aral ang himigit kumulang 24% pagtaas sa daloy ng dugo, minsan sa loob ng ilang oras. Ang susi ay ang paggamit ng unsweetened cocoa, walang matamis na pekit. Kapag hinalo ng maayos, maaari itong maging mabisa. Score, 6-0. Uminom ng pang-5, katas ng pakuan. Ang pakuan ay mayaman sa citrulline, isang amino acid na direktang na-convert sa nitric oxide. Iminumungkahi ng mga pag-aral ang halos 28% pagbiti sa paggana ng arterya sa pamamagitan ng patuloy na paggamit. Maraming tao ang nagulat ng pag-init ng mga paa sa loob ng ilang oras. Ang hamon ay ang pagkakaroon at ang pagiging panapanahon. Gayunpaman, ito ay lubos na epektibo. Score, 7-0. Uminom ng numero 4, sa ng hibiscus. Ang hibiscus ay kahangahangang epektibo sa pagpapabuti ng endothelial function at pagpapababa ng presyon ng dugo. Ang ilang pag-aral ay nagpapakita ng hanggang 31% pagbiti sa daloy ng dugo sa loob ng ilang linggo. Ito ay abot kaya at medyo mabilis na gumagana. Mag-ingat lamang kung uminom ka na ng gamot para sa presyon ng dugo. Score, 8-0. Uminom ng pangatlo, katas ng kinsey. Ang kinsey ay puno ng natural na nitrates. Ang mga ito ay mahusay na nako-convert sa nitric oxide sa pamamagitan ng oral bacteria at mga proseso ng acid sa tiyan. Ang daloy ng dugo ay maaring tumaas ng 35 hanggang 40% sa loob ng ilang oras. Pinakamaganda ang sariwang paghahanda, at maaring matapang ang lasa, ngunit hindi may kakailangang bisa. Score, 8.5-0. Inumin bilang 2, arugula smoothie. Ang arugula ay isa sa pinakamayamang pinagmumulan ng nitrate. Kapag hinaluan sa isang smoothie, maaari nitong mapataas ng malaki ang antas ng nitric oxide. Iminumungkahi ng pananaliksik na hanggang 42% pagbiti sa sirkulasyon pagkatapos ng paladyang pag-inom. Napakalakas, ngunit nangangailangan ng pang-araw-araw na paghahanda. Score, 9-0. Uminom ng numero 1, beetroot juice. Ang katas ng beetroot ang nangunguna. Naghahatid ito ng purong dosis ng dietary nitrates sa isang paraan na mahusay na kino-convert ng iyong katawan. Sa loob ng 2 hanggang 3 oras, ang daloy ng dugo ay maaring tumaas ng 30 hanggang 50%. Ipinapakita ng mga klinikal na pag-aral ang mga pagbiti sa sirkulasyon ng binti,
nabawasang paninigas ng arterya, at mas mahusay na tibay sa paglalakad sa loob lamang ng 2 linggo. Gamitin ito ng maayos. 8 onsa ng purong katas ng beetroot tuwing umaga kapag walang laman ang tiyan. Walang mga additives. Walang asukal. Maghapinigang beets lang. May mga taong nakakapansin ng kulay rosas na ihi, hindi nakakapinsala at pansamantala lang. Kung mayroon kang history ng bato sa bato, kumonsulta sa iyong doktor dahil sa mga otsale. Para sa karamihan ng mga taong mahigit 60 taong gulang, ito ang pinakamabisang opsyon na magagamit. I-score, 1-0 sa 1-0. Narito ang plano. Magsimula sa beetroot juice tuwing umaga. Magdagdag ng hibiscus tea o celery juice sa bandang hapon kung nais. Manatiling palagyan. Sa loob ng ilang araw, mararamdaman mo ang pagbabalik ng init. Sa loob ng ilang linggo, magiging mas madali ang paglalakad. Iwasan ang mga pagkakamaling ito. Huwag uminom ng mga inuming mayaman sa nitrate kasabay ng mabibigat na pagkain. Maghintay ng mga 30 minuto bago kumain. Iwasan ang pagmumog kaagad pagkatapos, dahil pinapatay nito ang bakterya na kailangan para maging nitrate. Huwag itigil ang pag-inom ng mga gamot na inireseta nang walang gabay ng doktor. At palaging pumili ng puro at walang asukal na bersyon. Narito ang katotohanan. Ang pagbaba ng sirkulasyon ng dugo ay hindi lamang pagtanda. Kadalasan, ito ay kakulangan sa nutrisyon. Gusto pa rin ng iyong katawan na gumaling. Kailangan lang nito ng tamang hilaw na materyales. Ang mga natural na pagkaing mayaman sa nitrate ay dating karaniwan sa mga tradisyonal na dieta. Ang mga modernong processed diet ay nag-alis na mga ito. Ibalik ang mga ito at tutugon ang iyong vascular system. Hindi ka sira. Maaring sira ang mga nakasanayan mo. Baguhin mo ang mga ito at maaari ring magbago ang katawan mo. Hinahamon kita, uminom ng beetroot juice tuwing umaga sa loob ng 30 araw. Subaybayan ang iyong nararamdaman. Pansinin ang init, ang nabawasang pananakit ng katawan, ang bumuti na tibay. Ibigay sa iyong katawan ang kulang nito. Magsimula bukas na umaga. 8 onsa. Walang laman ng tiyan. 30 araw. Mararamdaman ng iyong mga binti ang pagkakaiba. Jaganda ang iyong balance. Titibay ang iyong kalayaan. Simulan na natin.